guys, ito pauwi na naman ako galing trabaho. Habang nagdadrive ako, magkwentuhan muna tayo. Kikwento ko sa inyo kung paano kami nakapunta dito sa Canada. Unang-una, ginawa muna namin, yung asawa ko muna, through caregiver program. Yung pagpunta niya dito, nag-sponsor sa kanya ay yung kanyang tito, si Tito B-Boy. Shout out sa'yo. Pumunta siya dito ng 2014 until 2017. Hindi niya nga alam na pwede na pala siyang mag-file noon as a PR. Umuwi pa siya ng 2017 sa Pilipinas. Wala kaming kaalam-alam. Tapos nung pagbalik niya, tinignan niya yung lahat ng requirements, pala pasok na siya. Kaya yun, dali-dali siyang inayos yung mga papel niya. Yun, pumasa siya at within 1 month lang yun, naka PR na kaagad siya. At dahil nga sponsor siya sa amin, kami naman automatic PR na kami. Kaya yun, sabi ng aking asawa, mag-medical na kami noon, pero hindi pa ako desidido noon kasi akala ko nga hindi pa eh. Tapos punta kami ng Manila noon, nagpa-medical kami through upfront yung pathway na ginawa niya. Kaya yun, after mga November ata kami nagpa-medical noon. Tapos mga December, pinasend na sa amin yung lumabas na yung medical namin, okay na lahat ng papeles, okay na. Yung ginawa, may nag-email na sa akin at sinabi nga na ipasa ko na yung mga passport namin. Akala ko yung passport namin matagal pa kasi yung iba nga mahabot pa ng taon. Yun, pagpasa ko nung pagka-receive ng embassy nung mga passport namin, within 1 month nabigyan kaagad kami ng visa, yung visa papunta dito sa Canada. Kaya yun, yung asawa ko naman gusto niya talaga kaming makasama. January yung pag-receive ko ng visa, okay na. February yun, lumipad na kami galing Pilipinas papunta dito. Kaya pagdating namin dito, landed PR na kami. Doon mismo kami binigyan ng papel sa immigration. Tapos yun, pagkatapos doon, okay na. Kung na lang yung card na lang ang hinintay namin, sinend nila by mail. Tapos yun, may card na ako, dito na kami. At yun, ang bilis lang talaga nung process namin. Yung iba kasi hindi namin alam kung bakit napapatagal. Siguro hindi nila nakukumpleto yung papeles agad. Kami kasi nagdesidido talaga ako na kumpletuhin yung mga papel. At yung asawa, si YP naman, gusto niya talaga na makapunta na kami kaagad dito sa Canada. Kaya ganun, ang bilis lang ng process namin. Basta yun nga lang, talagang kakailanganin ng malaking pera sa paglalakad ng papeles. Kaya yun, kaya napabilis yung mga papeles dahil nga talagang ginastusan kaagad nung asawa ko. Through agency siya, nag-agency pa siya, hindi siya nag-DIY. Ayun, mas marami yung gastos pag sa agency, pero pwede mo naman siyang lakarin through online nga lang yan eh. Basta makumpleto mo yung mga application, yung mga forms na hinihingi ng Canada, bibigay ka agad sa iyo yung papel. Pero yung iba na nagkikwento sa akin, sometimes yung mga katrabaho ko na hindi pa mga PR, natatagalan, minsan maabot ng taon. Kagaya ngayon, medyo mahirap na ngayon dito sa Canada, at lalong-lalo na kinuklose na nila yung mga temporary worker, yung mga
nagkakahirapan na kasi yun nga, especially dito sa Ontario, ang dami ng mga tao. Kaya yun lang, sa sunod na video doon naman natin pag-usapan ano